Panik naman ang idinulot ng mabilis sa pagtaas ng baha sa isang barangay sa Nueva Ecija. Hindi lang mga kubo ang pinadapa ng bagyo sa probinsya, pati bahagi ng isang tulay at slope protection. Mula sa Karanglan, Nueva Ecija, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, narating natin itong bayan ng Karanglan dito sa Nueva Ecija. Ito po yung pinakamatinding hinagupit ng Super Typhoon Uwan dito sa buong lalawigan. At makikita mo sa aking likuran, ito pong bahagi ng Baluarte Bridge na wasak matapos ragasain ng napakalakas na alon. At umapaw pa yung alon na yan dito sa taas ng Baluarte Bridge, no? At bukod sa pinsala ay matinding takot din ang idinulot ng biglang pagtaas ng baha na umabot pa hanggang dibdib sa mga residente rito. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Uwan, bandang alas 9:30 kagabi, mabilis na tumaas ang baha dito sa Barangay DL Maglano. Panik na po kami dahil ayan na po ang biglang dating ng tubig. Sobra po ang lakas. Umiikot po yung hangin, kaya natakot po kami ng gusto. Ayun na, may tao pa doon eh. Mabilis namang dumating ang rescue para ilikas sila sa evacuation center. Malaking tulong din ang bayanihan, kahit delikado. Pinagkakatok na ng ilan ng kanilang mga kapitbahay para iligtas ang mga nakatira. Umiikot po yung tubig dyan eh. Sobrang lakas. Tapos may mga bata pa po doon. Ngayon, kinakabahan na po ako at ayaw lumabas ng kwan. Ayan po, may kasama po ako, si uncle ko. Ayun, tinulungan po namin yung mga bata. Siyempre, baka malunod. Malaking pinsala rin ang inabot ng ilang infrastruktura rito sa Karanglan sa paghagupit ng Bagyong Uwan. Nawasak ang approach slab ng Baluarte Bridge dito sa Barangay R.A. Padilla, kaya light vehicles na lang muna ang pwedeng dumaan dito ngayon. Malaking dagok daw ito dahil ito ang kanilang provincial road. Nag-scar po yung ilalim ng ating approach slab para po, kung makikita po natin, wala na pong laman yung ilalim ng ating pavement. Masyado po, delikado po sa motorista, lalo na po yung mga heavy trucks na dumadaan dito, may tendency pong bumagsak. Dito lang sa Karanglan, naabot sa 2,000 pamilyang apektado at kinailangang ilikas. 5 barangay pa rin ang nananatiling isolated o di pa maabot. We'll be ready to deploy our relief operations po sa mga nasabing lugar na kailangan po ng tulong. We are closely coordinating with our city and municipal local government units para po malaman kung ano po yung possible. Kasi may mga areas po tayo dito isolated pero may mga ruta na available. Some of them kailangan po lang natin umikot. Pero di lang ito ang nasira dahil pati ang slope protection at gabion wire sa Karanglan River dito sa Barangay Burgos nawasak matapos ragasain ng malakas na alon sa ilog. Salubungan po kasi ito nung dalawang malalaking river channel na dito po sa Caloocan River at saka po yung Salazar River. Pag nagsabay po yan, talagang tumataas po na gaga dito po, umabot po ng gagabewang. Kinukut-kut, naghahanap po ng malambot na bagay yung lakas ng tubig. Pag may nasimulan po yan, sigurado, uunti-untiin niya na gigibain yung mga structure na madadaanan. Marami ring pinatumbang mga puno at winasak na bukirin. Ngayong hapon, ininspeksyon ni Nueva Ecija Vice Governor Lemon Umali kasama ang Engineering Department ang mga nasirang infrastruktura na mahagi rin ng 500 family food packs para sa mga apektadong residente. Maging sa bayan ng Laor, tumaas ng husto ang tubig sa Bato Ferry River kaya pinadapa nito ang maraming kubo na pasyalan ng mga turista. Ang iba, tuluyan ng tinangay. Maganda po mga kubo namin dito nung nakaraan. Marami po, mahigit po 100. Yun po, gawa po ng pagbaba, pag-uulan po ng mga bagyo. Kaya po naanod po lahat ng mga kubo namin. Masyado pong malakas yung hangin, masyadong malaki pong dagok sa amin to kasi ito lang po yung kinabubuhay namin. Tumaas din ang tubig sa Bangkerohan River sa boundary ng Palayan at Bungabon. Sa kabuuan, nasa 14,000 ang inilikas. Mahigit kalahati pa rin ng lalawigan ang nananatiling brownout. Wala pa ring pasok bukas ang pampubliko at pribadong eskwelahan sa lahat ng antas.
Mel, sa mga sandaling ito ay bumuhos na muli ang napakalakas na ulan at umiihip na huli ang pagkalakas-lakas na hangin. Katunayan, halos tinutulak tayo rito ng hangin. At nananawagan naman ang lokal na pamahalaan ng Caranglan sa national government na mapagawa na raw sana ang kanilang riverbank protection dahil heavily silted na raw ang kanilang ilog. Kaya napakabilis umapaw ng tubig at nilalamon na rin daw ng ilog ang kanilang mga bukirin. Yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Caranglan, Nueva Ecija. Balik sa iyo, Mel. Doble ingat ha, at maraming salamat sa iyo, Mari Zumali.